Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking 365-day devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay April 2, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Empowerment for Service. Ano ang pumipigil sa iyo? Ang scripture po natin ngayong araw ay Acts chapter 1 verse 8. Sabi po dito, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Sa Tagalog po, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pag bumaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." And sabi po dito, yung empowerment for service is the one of the primary works of the Holy Spirit is to empower believers for service. Through the Holy Spirit, God equips and strengthens His power to accomplish His purpose. This empowerment is not merely for personal gain but a manifest God's presence and bless others. The Holy Spirit gives spiritual gifts, boldness, and wisdom, enabling every believer to serve in ways that bring glory to God and build up the church. And yung teaching number 1 po natin is every Christian is gifted to serve. Sabi po dito na every Christian, yung kahit sino pa pong Christian, is talagang gift ng ating Panginoong Diyos, ng Holy Spirit na mag-serve sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, every Christian is gifted, is called to witness. Sabi naman po dito na tayo pong mga Christian is talagang tayo po ay tinatawag na witness of God. Dahil nga po sa pagsabi dun sa scripture natin na yung mga believers, sila talaga yung mag-receive ng power. Sila yung mga witnesses sa Jerusalem, sa Judea, and sa Samaria. And teaching number 3, every Christian is enriched with potential. Sabi naman po dito na tayo po mga Christian is talagang binigyan tayo ng potential ng ating Panginoong Diyos para ma-enrich natin yung potential na yon at mag-serve tayo with grace dahil tayo ang witnesses ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, utilize your spiritual gifts now. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na gamitin natin yung spiritual gifts na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, pati na rin po ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 2, unveil the gospel and witnesses for Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na wag po nating itago yung gospel and wag po nating itago na tayo yung witnesses ng ating Panginoong Jesucristo. And sabi din nga po na yung empowerment of service is ito po ay trabaho ng Holy Spirit para po ipanatag, ipalakas at ipalawak po yung mga unbelievers na mag-serve sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, unleash your potential through total obedience. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na ipalawak natin, huwag tayong mahiya na yung potential natin is through total obedience natin. Yan po. So, huwag tayong mahiya, huwag natin itago at i-reveal natin yung spiritual gifts na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Then, sabi po dito na yung disobedience is what stop you to reach your highest potential. Kaya wag po nating hayaan na yung disobedience is ma-stop yung potential na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.